Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, pag-usapan po natin, ito kung naging pahayag po mga kabida ng Malacanang patungkol ho dito sa nakaambang impeachment trial po, laban kay Vice President Sara Duterte dyan po sa Senado. Kahapon po, meron pong pahayag po itong si Yusek Claire Castro, mga kabida. Okay, nang tinanong po siya ng isang reporter po sa Malacanang press corps, kung ipupush ba ni PBBM yung impeachment trial ni VP Sara, considering meron na pong bagong composition po ang Senado po ngayon, lalong-lalo na po pagpasok po ng 20th Congress po mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ang headline at balita po ng GMA News Online, okay? Eto po. Marcos not pushing for Sara Duterte's impeachment trial in Senate Palace. So ito po yung kanila pong headline, Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito hong detalye po ng kanila pong balita, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. is not pushing for the impeachment trial of Vice President Sara Duterte in the Senate, Malacanang said Wednesday. Ayan. During a press briefing, Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro was asked if the administration is confident in pursuing the impeachment trial of the Vice President given the incoming composition of the Senate after the 2025 midterm polls. Okay? Ito po yung sabi po ni Claire Castro mga kabida, There's no news about the President pursuing the impeachment or the impeachment trial of VP Sara. So, we are belying it. So, dininay po nila yung balita na ipupush ng Pangulo ito hong impeachment trial dito ho sa 20th Congress, mga kabida. Dagdag pa po dito ni Castro po mga kabida, Alright? We did not issue any statement saying we are confident that the Vice President will be removed from office. Ayon. Now, itong panibagong pahayag po ng Malacanang, anong ibig sabihin po dito mga kabida? Okay? Yun yung tanong po dito, bakit bigla hong medyo soften ito hong position po ng Malacanang po ngayon, Diba? Naramdaman na ba ng Pangulo yung bangis po ng agila po mga kabida, yung clout, influence po ng Vice Presidente, Okay? Kasi ang election po ngayon, mga kabida, sa totoo lang po, hindi po ito labanan po ng mga kandidato, Ito po ay labanan po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Yun yung malinaw po, Yung kanila pong endorsement, yung kanilang power, yung kanila pong influence dito. Okay? Kung sino yung makakahila ng mga kandidato patungong tagumpay, mga kabida. Kung titingnan po natin itong naging performance po ng Pangulo, when it comes to endorsing candidates. Actually, ni isang kandidato po niya, sa kanyang sariling partido, ito pong Partido Federal ng Pilipinas, wala ho, hindi ho nakapasok po sa Magic 12 po mga kabida, Okay? Talunan. So, sa madaling salita po, wala hong silbi yung kanyang endorsement, Although, meron pong mga miyembro po ng alyansa na kanyang inendorso, pero hindi ho natin pwedeng tawagin yan na organic talaga, na kandidato ng Pangulo. Kasi yung mga kandidato dyan, mula po sa iba't ibang partido po yan, May sariling mga partido po yan, mga kabida. Kumbaga, naging koalisyon lang po sila alyansa. Kaya yun, nabuo yung top 12, yung Magic 12 po nila, Pero kung tutusin, tatlo lang po yung sariling kandidato po, mga kabida, ni PBBM sa Partido Federal ng Pilipinas. Sino po sila? Ito po ay sina Manny Pacquiao, Benhur Abalos, at saka si Francis Tolentino. Itong tatlo po hindi ho pumasok sa Magic 12. Napakalayo po, Yung pinaka-close ata nila, ito hong si Benhur,
Number 15 kung hindi ako, or 14, 15. Something like that, ano? Okay? So malinaw po ano na wala na talaga. Wala na pong endorsement power ito kung si Pangulong Marcos. Kaya talo po siya dito ho sa election ito, ano, mga kabida. Pagdating naman po sa local candidates, mas marami hong naipanalo mga kabida. Ito hong si Vice President Sara Duterte na nanggaling ho sa mga key cities. Ano? Mantakin nyo ha, key cities po yan. O, saan yan banda? Maynila. O, sinong nanalo po doon? Si Isko Moreno na inendorso po ni VP Sara. O, Cebu. Ang nanalo po dyan, si Pam Baricuatro na inendorso po mga kabida ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano? And of course, Davao City. Malinaw po yan. Lahat po ng mga miyembro ng pamilya Duterte ay nanalo lahat, mga kabida. At hindi lang basta-bastang nanalo po, ano? They won via landslide votes, mga kabida. Laban po sa kanilang mga katunggali, ano? Mga kalyado at mga kandidato po ng administrasyon. Okay? Pagdating naman po sa party list, o sino yung nanguna po doon? Although ang nanguna is Akbayan, pangalawa po yung Duterte Youth. Okay? O. Pangatlo lang po mga kabida, ito hong Tingog. Now, sino yung gainer ho dito? Okay? Sino ang gainer? Ang gainer po talaga, actually, is si VP Sara. Hindi ho yung mga kandidato po, ano? Si VP Sara against the President. Kaya nga, napaisip po ako ngayon, ano? Dito ho sa performance po ni PBBM po, mga kabida, no? Na baka ito na po yung umpisa po ng kanyang pagiging lame duck president, ano? Okay? Supposedly, yung midterm election, ang batayan po dyan, makabida, sukatan yan para ko sa kanyang performance. So, yun bagsak. Diba? Bagsak. Kaya, hindi po ako naniniwala ho dito sa sinabi po ni Yusek Castro na hindi ho ipupush ni President Marcos yung impeachment trial. Kasi, unang-una, marami na pong instances po makabida na iba yung sinabi ng Pangulo, at iba yung nangyari, ano? Just like dun ho sa nangyari po kay Pangulong Duterte. Ang original stance po ng Pangulo po dyan is ayaw ho niyang makipag-cooperate sa International Criminal Court. Hindi ho niya papayagan na papasok ho dito sa Pilipinas ang taga-ICC, ano? Okay? Pero anong nangyari po? Pinahintulutan po niyo na makapasok po dito secretly, ano? Nagkaroon pala ng investigasyon dito ho sa Pilipinas at nalaman na lang po natin makabida pagdating ho sa ICC nung trial po, ano? Na meron palang nakapasok ko dito at nag-imbestiga. Hindi natin alam kung pinayagan ba ng gobyerno o nalusutan po ng gobyerno, ano? Okay? So yun. Malinaw po yun. Iba yung kanyang sinabi at iba yung naging tugon, no? Naging action po. Ano? Kaya medyo alanganin po ano, na paniwalaan po itong sinabi po ni Claire Castro, mga kabina. Kasi bago lang po, may nabasa po ako ano, na ni-recruit pala ng House of Representatives. Ito hong si Leila de Lima at saka si Chel Jokno, no, na maging part po ng prosecution team matapos pong nanalo yung kanila pong mga party list, mga kabida. Anong ibig sabihin yan? Kung ayaw i-push po ng Pangulo, i-push po ng Pangulo yung impeachment trial, bakit dito ho sa House of Representatives nagkaroon na po ng movement, ano, mga kabida. Kagaya dun sa sinabi po ng Pangulo, sa mga congressmen, naalala po ninyo, ano, na humiling po ang Pangulo, nakiusap ang Pangulo sa mga leaders po ng House na huwag ituloy ang impeachment complaint laban po kay VP Sara, no? Nakisawsaw pa nga itong Iglesia ni Cristo ho dito, ano? Ano nangyari? Hindi ho nakinig yung mga taga-House at itinuloy ang impeachment complaint. At hindi po nakontento, dinala pa po ano, doon po sa Senate, mga kabida.
Kaya yun, nakaambang yung impeachment trial po ni VP Sara po. So, yun po, mga kabida. Pero kahit na po ipupush yan, kampante po yung kampo po ni VP, na walang patutunguhan yung impeachment trial. Kasi alam po ni VP at alam po siguro ni Pangulong Marcos in terms of numbers, wala po sa administrasyon yung numero po, dyan sa Senado po ngayon. Nasa panig po ni Vice President Sara Duterte. So useless pa rin kahit na ipupush ng administrasyon, mga kabida, yung impeachment trial. Okay? So sana, wag muna natin tuunan ng pansin yung impeachment trial. Hindi pa nga nag-umpisa yung mga bagong halal po, na mga kandidato sa Senate at saka sa House. Pinag-usapan na po yung impeachment trial. Pwede bang magtrabaho muna bago ang impeachment, mga kabida, Okay? So, yun lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw ho dito, mga kabida? Naniniwala ho ba kayo na hindi ipupush ni PBBM ito pong impeachment trial po ni VP Sara sa Senado? So, isa na naman po itong pambubudol po, mga kabida. Kasi po, ang sabi po ni Teo Moreno, isang pambubudol na naman daw ito, Ito hong sinabi na hindi ho ipupush ang impeachment trial ni VP Sara despite sa bagong komposisyon po ngayon ng mga senador na tatayong impeachment judges po, mga kabida, dyan po sa Senado. So, kayo na pong bahala dyan. Any comment or opinion, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kabida.